Hello sa inyo mga kasari, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po ay araw ng linggo at ang topic po natin ngayon mga kasari is yung about sa mga pakulang-kulang ni customer. Ayan, kumpleto na. Magkano mantika? 15? Ay, mantika. Nakarepak? Tagta 10 lang, meron. Maganda sana kung kalahati eh. Kulang ka lang ng 3 eh. Ito, 10. Ay, maganda-ganda. 10. Omitay. Ayan. Yung mga pakulang-kulang mga kasari ni customer, tulad ngayon, yung bata na bumili, galing na siya dito kanina. Yung kilo ko kasi mga kasari ng bigas, alam niyo naman ang mahal na ng bigas ngayon, maliit na lang talaga yung tinutubo natin. So, 60 yung bentahan natin ng bigas. 55 lang yung dala ng bata. So, hindi natin guys ipinadala yung bigas. Bagkus, pinabalik muna natin yung bata at pinakuha natin ng 5 piso pa. So, meron kasi guys akong na-encounter kahapon. Ito rin yung taong nanggigil ako nung nakaraan na na-vlog ko din mga kasari na sinabihan yung mother ko na hindi makatulog. Siya din yon yung na-encounter ko kahapon na muntik nang mag-init yung ulo ko na naman. Kasi mga kasari, yung ibang customer, akala nila wala lang sa atin yung mga pakulang-kulang nila na piso, 2, 3, 5 piso. Pero sa atin mga kasari, bilang isang tindera, mahalaga po yan, yung mga pakulang-kulang nila dahil iyan po yung tubo po natin. Ayan nga po. So, yun po yung tubo po natin. So, ito po yung pangyayari kahapon. Bali, itong customer na to ay bumili po ng Pudgy Bar. So, ang pera niya po, ang presyo ko sa Pudgy Bar ay 10 pesos. Kasi medyo pricey na talaga ang mga biskwit ngayon. Lalo nga ngayon guys, wala akong mabilhan ng mga Rebisco na... Basta yung mga ng Rebisco, sakop ng Rebisco, sobrang dami nun. Lahat ng biskwit. Mapa Hansel, basta ang daming biskwit guys ng ng Rebisco na wala tayong mabilhan ngayon. Kahit sa gyms, kahit sa Dali, kahit sa palengke, kahit sa Pure Gold, wala tayo halos mabilhan. So, sa mahal na ng mga bilihin ngayon guys, hindi talaga ako pumapayag na may mga kulang yung customer natin. So, yung customer na yun guys is 9 pesos lang 'di ba yung pera niya. Sabi ko, pinaalala ko lang naman mga kasari kasi itong customer na to ay makuna talagang magbayad kasi may record na yan eh. 'Di ba? Nakasagutan ko nga yan nung nakaraan. Tapos may ilang beses na rin na pinagbibigyan ko siya sa mga pakulang-kulang niya. Pero wala siyang naririnig sa akin. Eh kahapon mga kasari, pinaalala ko lang naman sa kanya. Sabi ko, ibalik mo ha. Kasi yan yung tubo ko kako. Sabi niya, piso lang naman eh. Huwag mo nilalang ang piso, sabi kong ganyan kasi yan yung tubo ko. So, yun na guys, nag-stop na doon. Kasi hindi magets ng ibang customer yung word na lang. Pero para sa atin mga kasari, yung mga kulang nga nila is sobrang mahalaga para sa atin. Kasi nga, yun yung katangi-tanging tubo natin eh. Tapos kapag hindi nila binalik, parang binayaran lang nila sa puhunan. Wala tayong tubo, kumbaga. Talagang ang nakakapagpa-trigger sa atin bilang isang tendera na sinasabi ng customer na piso lang naman, akala mo naman hindi ibabalik, hindi makatulog, kesyo ganito, ganyan. Marami tayong mga naririnig na reklamo sa mga customer. Pero tayo, mga kasari, pumapayag tayo na dalhin nila yung items. Nagtitiwala tayo sa kanila, pero itong mga customer na to is, 'di ba? Basta na lang makapagsalita, halatang halata mo na walang alam sa pagnenegosyo. Kaya sila nakakapagsalita ng mga ganon. Pagpasensyahan nyo na mga kasari yung ingay ng paligid kasi dito ay may maliit na eskinita. Kaya pring-pring dumaan kung sino man ang gustong dumaan na may sasakyan. Kaya medyo maingay talaga. Plus, malapit pa tayo sa highway. So, ayun po mga kasari. Muntik na namang uminit ang ulo natin. So, paano ko nga ba hinahandle mga kasari yung mga
pakulang-kulang. So, ang ginagawa ko guys, syempre tinatandaan ko or isinusulat ko yung mga tao na may kulang dito sa sari-sari store. Kasi alam ko naman talaga mga kasari na mahirap talagang maningil. Kung hindi mo ipapaalala, nakalimutan na rin nila. Pagbalik nila, parang wala lang. Hindi nila sasabihin na, ay, ibawas mo na dyan yung kulang ko. Wala. Kundi sasabihan mo pa yung customer na, ibabawas ko na dito yung kulang mo nung isang araw, yung kulang mo nung kahapon, ganun. Kailangan tayo pa yung magkukusa na magsabi, kesa yung sila yung magkusa na magbayad ng mga pakulang-kulang nila. 'Di ba mga kasari? Mahirap talagang maningil. 'Di ba? Kaya, sa totoo lang, talagang kung tutuusin, hindi ko na lang talaga pinapayagan. Pero may mga tao kasi na kasama kasi yung anak niya kahapon. Kaya nangungulit din. Kaya pinayagan ko na kulang. Pero ibinalik din naman mga kasari, parang kinabukasan na siya ibinalik. Hindi natupad yung sabi niyang ibabalik niya agad. Tapos mga kasari, meron pang instances dati. Lumipat na rin sila, yung mga bagong lipat dito. Parang mga 2 months lang yung itinagal dito sa apartment. Nagtatry na, ayun nga, mangutang. Kasi nga, kapag bumibili mga kasari is kulang din. So, sabi niya, okay lang ba kulang ako ng 3, ganon. Sabi ko, ay, hindi po pwede eh. Ay, sige na nga, isa na lang yung bibilin ko. Parang bumibili siya ng Rebisco crackers, ganon. Hindi talaga ako pumapayag mga kasari na kulang yung ibinabayad ng customer, lalo na kung hindi ko naman kakilala. Ayun nga, bagong lipat. Tapos, last month, lumipat na rin din sila. Tapos, nalaman ko, pumunta dito yung may-ari ng apartment. 2 buwan pala silang hindi nagbabayad ng renta. Tapos, iniwan pa na sobrang kalat nung pamamahay na nirentahan nila. So, sabi pa nga nung may-ari ng bahay, okay lang na hindi sila mag-rent ng 2 buwan, basta iwan lang nila ng malinis yung apartment. Pero ayun, parehas hindi nangyari yun. Hindi nag-upa, hindi rin malinis nilang iniwan. Sobrang daming tambak na basura yung iniwan daw. So stress na stress yung ano, sabi, sa isip ko na lang, buti na lang talaga hindi ko pinautang nung nagtatry silang mangutang, tsaka yung mga pakulang-kulang nila. Kung pinayagan ko siguro yon, siguro marahil hindi na nila naibalik yon, kasi ganun pala yung sistema nila. Kaya ayun mga kasari, yan talaga yung iniiwasan ko, lalo na kapag hindi ko naman kakilala tapos mangungutang or may kulang, ganyan, hindi talaga ako pumapayag. Kasi ayun nga, lagi kong iniisip kung tutubo ba ako, ganyan. Kasi nga, 'di ba, kaya nga tayo nagnenegosyo para kumita, hindi para ipalugi at para ipamigay lang, 'di ba mga kasari. So, sa mga customer naman, ang masasabi ko lang, kapag may mga kulang tayo or pinayagan tayo ng tindera na dalhin mo yung item tapos may iwan na may kulang ka sa kanila, ibalik po natin agad. Para po itong tindera na ito ay matuwa naman sa inyo at makaulit kayo next time, 'di ba? Kapag sinabi nyo kasi na ibabalik ko din agad, ibalik mo din kaagad. Pagka-uwi mo, kumuha ka ng pambayad, ibalik mo agad. Kahit gaano pa kalayo yung bahay mo, kahit gaano pa kainit, kahit umuulan pa. Kasi ang tiwala ng tindera talaga is mahalaga. 'Di ba mga kasari, lalo na kapag nagipit ka, matatakbuhan mo naman yung tinderang yun, lalo na kapag maayos yung record mo sa kanya. So, yun lang naman, wag na tayong magsalita ng kung ano-ano sa tindera kasi nagnenegosyo lang yan ng tama, nagnenegosyo ng tapat sa inyo. Kaya, wag na kayong magsalita ng kung ano-ano pa. Ito ay para guys sa mga customer na gano'n na, kung ano-ano yung sinasabi kapag may mga kulang sila tapos sinisingil na ng tindera. Mahirap kasi talagang magpautang. Ayun guys, kasi kapag siningil natin sila, nating mga tindera, sila pa yung galit. 'Di ba dapat tayo yung magalit? So yun lang naman guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Happy Sunday po sa inyong lahat. Bye guys!